Guys, magandang gabi po sa lahat. Mag-breakfast po tayo guys. Ito po yung pagkain ko, rice. Tsaka nagulay po ako guys. Hindi po kasi kami napuntang dalawa dito doon sa kabilang bahay. Kaya ito, kain po tayo. Gabi na po yung breakfast namin. Ay siya, tapos na po siya nagkain kanina kasi macaroni lang yung pinakain niya po. Kasi din siya, nag-fasting. Ako parang nag-fasting din kasi yung pang almusal ko ngayon pa lang alas 7 na ng gabi. Galing po kasi kami doon, naglilinis po sa kwarto ng aking amo at saka amo niya. Tinutulungan ko kasi kakain na sana ako. Kaso lang, tinutulungan ko pa rin siya doon. Walang luto ngayon dito. Doon sa kabila na bahay sa pangalawang asawa ng stepmother ng aking among babae. Pangit na nga tayo. Haggard pa. Ayun. Dami ko lang kasapasa guys. Ay, pasa na naman ako ulit oh. Yung kasama ko dahil guys hindi kumakain ng karne. Kaya nagluluto siya ng kanya po. Kain po tayo. Gutom na yung katulong. Tapos yung pangtanghalian namin, ito na, breakfast sa pananghalian na din. Tapos mamaya, yung hapunan, mamaya madaling araw pa. Sa gusto mag-abroad dyan, isipin nyo po muna bago kayo mag-desisyon. Sobrang hirap po dito sa abroad. Pero kung gusto niyo, may lakas loob po kayo 100%. Kung kaya nyo dito. Huwag yung pagpunta nyo dito parang nabakasyon lang kayo. Isipin nyo po ng tamang desisyon, lakas ng loob kung kaya nyo ba. At saka, mag-desisyon kayo sa abroad. Yung wala kayong sakit. Kasi pagdating dito, magka-problema po kayo. Totoo yun. Marami pong umuwi na 2 days pa lang, 1 day pa lang. 1 week pa lang hindi nakayanan. Dahil may sakit po sila. Nagpirma lang ng waiver doon sa agency. Tapos pagdating dito, pinapabayaan na sila ng agency. Diba? Kahit agency ko nga, wala nga pakialam after 3 months ng pagdating ko dito. Hanggang ngayon, wala nang pakialam. Naka-block na po ako sa imo ng aking agency. Kaya isipin niyo po, mga kabayan, hindi naman po masama mangarap mag-abroad. Pero isipin niyo din po, kung wala po kayong karamdaman na punta dito, or 100% yung decision niyo po, hindi kayo magdadalawang isip. Kasi hirap po dito, wala kayong malapitan. Kahit marami kayong kabayan dito, hindi kayo pwede magkita-kita. Lang siguro, himala lang siguro mag-abot kayo sa plaza, sa mall, kahit saan kayo magtagpo. Pero hindi kayo pwede pareho sa Pinas na magplano kayo, mag-meet tayo ngayon or bukas or sa sunod na araw doon sa lugar na gusto natin. Dito hindi. Kahit anong plano nyo, wala kayo talaga magawa. Pag hindi kayo pinapayagan na lumabas ng bahay. Tsaka, himala lang po yung kasambahay na pinapalabas mag-isa dito. Diba? Lalo na dito sa Saudi. Asipin niyo po. Ya Habibji, tapi mo ya. Please. Sukran. Naubos na ko. Napuno na yung
Naglaba kasi ako ng gamit. Hada hilo ana sawi ko ta amarag terus abiat. Mapi hada jadi jit. Jit. Ante. Jidit jit mapi sawi laham mapi sawi dajaja. Ante bin yala kill. Hindi kasi siya kumakain ng kain guys. Nagluluto ako walang manok, walang karne nilagay. Sinaawa ako sa kanya, wala siyang ulam. Nagluluto po ako. Tinutulungan naman niya ako sa trabaho. Hindi katulad yung katulong dito. Hindi na pabalikin sa kanyang ama kasi hindi nagtratrabaho ng ayos. Tapos laging nagsiselfon. Tapos umalis nang hindi nagpapaalam ng maayos din. Pinapayagan naman siya every 2 weeks. Nagpunta doon sa asawa niya kasi kasal sila dito eh. Nasa Maka yung asawa niya. Yung trabaho, flower arrangement yung lalaki. Pinapayagan siya every 2 weeks dapat siya doon magpunta. Tapos after 5 days, 4 days, balik siya dito ulit. Nung dumating kasi kami dito nung nakaraang Lunes, last week kasi 1 week na kami dito mahigit. Umalis siya po. Habang kumakain kami lahat. Kahit siya, iniwan niya yung pagkain niya dito sa mesa. Kasama kami tatlo. Itaka ako kasi hindi na siya bumalik sa pagkain niya. Nag-impake pala sa taas. Tapos pagkatapos namin kain, bumaba siya, dala na ng maleta. Pero na-miss namin doon yung daldal kasi madaldal. Sobrang ingay yung bibig. Kaya na-miss namin kahit amon niya. Minsan niya matawag yung pangalan ko. Pangalan niya yung natawag. Pangalan niya, lagi mabanggit. Kasi madaldal kasi. Hindi tahimik ba? Sobrang daldal, kulit. Kaya ma-miss namin dito. Kala namin babalik pero hindi. Isang linggong mahigit na po hindi kabalik dito. Kasi ayaw na po ng amon niya na magmalik dito. Katulong siya ng mama ng aking among babae. Wala na po kasi respeto kasi kumakain pa kami lahat. Umalis siya. Madaling araw, alas 4. Namumula ako sa init kanina. Kain po mga kabayan. Alaga ko sama sa kanyang mama doon. Kakain sa kabila. Hindi kami nagpunta doon kasi may kasamang bahay din po doon isa. Kapag doon kami, hindi na rin magtrabaho. Kami na yung magtatrabaho sa trabaho niya. Kaya, hindi kami nagpunta dito. Hindi naman siya magpunta dito kapag dito yung schedule. Kahapon, wala nga. Hindi nga kahit pagkain niya kumuha dito. Hindi siya bumaba. Pagkagabi na, madaling araw na siya nagpunta dito, nagkuha ng pagkain niya. Kasi natutulog daw. Hindi kami tinutulungan pag dito sa aming schedule. Kaya pag doon sa schedule sa kanya, hindi din kami nagpunta. Tinutulungan naman din siya doon sa amo niya. Kaya maliit din yung kusina doon. Sobrang sikip. Okay lang sana kung Pilipina ang kasambahay, hindi po. Tsaka hindi siya marunong magkahalibulo sa amin.
Hindi siya nasasalita. Pag may kailangan siya dito sa baba, saka na siya kain po guys. Gutom na yung katulong guys, pero maliit na yung pagkain, pero tagal mahubos. Kasama ko guys, Ethiopia. Mabait din. Tsaka tumutulong din. Ang sa kanya lang, gusto niya i-guide siya palagi. Ako kasi, magtrabaho, hindi ako daldal. Hindi ako laging nag-uutos. Ngayon lang siguro yung pinapaklose ko yung tubig kasi nag-washing po ako. Nag-washing ako ng damit ng aking alaga. Tapos nagkain ako dito. Sabi ko, iod muna. Nag-uutos. Ngayon lang. Pero pag utos ng mga trabaho, hindi ako ganyan. Ang trabaho ako, sabi niya na, baguhan lang daw siya. Dapat utusan daw siya. Sabi ko, hindi, pareho tayo bago. Ayaw ko kasi mag-utos-utos eh. Magtrabaho lang talaga ako lang. Kung magtrabaho ka, okay. Kung hindi, okay lang. Okay pa rin. Hinahayaan ko lang siya, magtrabaho o hindi. Ang gusto lang niya, yung utusan siya na ano yung gagawin niya kasi hindi daw niya alam. Hindi ako katulad yung katulong dito dati na lagi nag-uutos sa kanya. Pag pupunta daw siya dito, inuutosan. Kaya gusto niya, mag-utos din ako. Ayaw ko. Sa totoo lang guys, ako yung pinakamatagal dito sa kanila. Sa lahat ng katulong na kasama ko dito. Pero hindi ako nagmamataan. Hindi ako pareho sa iba na porket na matagal na dito. Magmamagaling na. Ako hindi. Kung bago ka, bago rin ako. Sabi niya nga, 2 months pa kasi siya dito dumating sa kanyang amo. Tapos pareho kami, nagpunta dito sa bahay ng magulang ng kanyang amo at saka amo ko, magkapatid. At niya, utusan mo naman ako kasi hindi ko alam yung gagawin dito. Sabi ko, pareho tayo. Pareho tayo bago. Pareho tayo, hindi amo ang may-ari ng bahay na ito. Kasi, pareho tayo dito, nagbakasyon lang. Sa Riyadh kasi sila kami sa Abaha. Pero hindi nila alam na sobrang tagal ko na dito. Hindi kasi ako tulad ng iba na magtrabaho ka dyan kasi bago ka. Hindi ako ganyan. Kahapon nga, sabi niya, ano pong gagawin ko? Sabi ko, kung ano lang gusto mo, yun na yung gawin mo. Hindi kasi ako mag-uutos. Sabi, utusan mo naman ako kasi hindi ko yun alam. Sabi niya, tapos na ba yung CR? Tapos na. Sabi ko, tapos na. Kasi pagbaba ko tayo, diretso ako sa CR eh, naglilinis. Sabi niya, tusan mo naman ako, hindi ko kasi alam. Tapos hindi siya marunong hindi niya maintindihan lahat ng Arabic kasi Ethiopia. English. Yung niya. Tapos may sarili din silang lingwahe katulad natin, Pilipino. May sariling lingwahe din. Accept sa English, may sarili din sila. Narinig niyo siya yan. Hindi yun Arabic ang niya. Sarili nila yung wika. Mabait po guys. Payat lang siya. Kumakain siya na wala siyang ulam. Maawa din kasi dito lang siya nagagamit ng cellphone pagdating doon sa kanila, hindi daw sila pinapayagan ng cellphone. Kaya dito, parang lubos-lubos na niya ginagamit hinayaan ko. Kasi doon daw sa bahay nila, kahit tapos na yung trabaho niya, bawal daw cellphone. Hindi daw siya makatawag ng kanyang pamilya. Hindi siya nakapag-usap.
Kahit mag-chat man lang kasi yung cellphone kinukuha at nilalagay daw sa mesa pala doon.